Makinig po tayong lahat. Nilatag ng bagong kalihim ng Presidential Communications Office na si Secretary Jay Ruiz ang mga prioridad nito sa ilalim ng kanyang pamamahala. Nagpabalik si Claysel Pardilla. Ang gusto mo po ni Presidente ay maibigay ang mensahe at programa sa ating mga ordinaryong Pilipino. Ang gusto nating mangyari is malaman o maramdaman ng tao na ang gobyerno ay para sa tao. May bahagi ang mga impormasyong dapat malaman at makatutulong sa mga Pilipino. Yan ang prioridad ng bagong pinuno ng Presidential Communications Office na si Jay Ruiz. Ngayong araw, formal na nanumpa si Ruiz kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang ika-4 na kalihim ng PCO. Layo ni Ruiz na epektibong maiabot ang mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa mga pinakamahirap na Pilipino. Marami pong mga programa na kinakailangan at malaman ng tao. Programa sa edukasyon, mga libreng pabahay, mga libreng, well, not necessarily but state-owned na pabahay para naman sa ating mga kapuspalad na mga kababayan. Kinakailangan po mapalapit ang gobyerno sa tao. Ang unang order po ng ating Pangulo ay dapat yung mensahe ng gobyerno ay malaman ng taong bayan. Lalabanan din ng bagong PCO Secretary ang pagkalat ng maling impormasyon o fake news. Ang daming kasinungalingan na mga sinasabi sa atin na wala naman facts, hindi naman base sa facts. Dapat yung atin truthful facts. Yun lang sa totoo tayo, hindi tayo sa kasinungalingan. Bawal ang sinungaling. Kilala si Ruiz sa mahigit 2 dekadang paglilingkod sa media industry bilang isang journalist at anchor. Nagtrabaho bilang political at media consultant. Nagtapos siya sa University of the Philippines at ipinagpatuloy ang kanyang graduate study sa Ateneo de Manila University. Pinalitan niya si Cesar Chavez matapos magbitiw bilang PCO Acting Secretary. Ibinibigay na ni Chavez ang lahat ng mga nakumpleto at gumugulong na programa ng PCO kay Ruiz, kabilang ang mga inisyatiba na magpapalakas sa tanggapan at attached agencies nito. Handa naman ako magbigay ng payo kung hihingiin. Ako, ang sinasabi ko sa aking mga immediate staff, I am as good as my last performance. Tuloy-tuloy lang ang pagtulong sa Marcos administration, sa mga programa at mga patakaran. Kasama ni Ruiz si Attorney Claire Castro na nanumpa rin bilang PCO Undersecretary at Palace Press Officer. Si Castro ay isang trial lawyer at isang radio commentator at inaasahang regular na haharap sa media para mas lalo pang ipaliwanag ang mga programa at pulisiya ng pamahalaan. Itinalaga bilang bagong press secretary ang veteran broadcast journalist na si Jay Ruiz. Kasabay nito, sunod-sunod na sinagot ng Presidential Communications Office ang mga tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa administrasyon. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Mismo si Cesar Chavez ang nagpakilala kay Jay Ruiz na pumalit sa kanya bilang pinuno ng Presidential Communications Office. Sa pagharap sa media, inilatag ni Ruiz ang mga plano sa ahensya. Una raw na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya na tiyaking mailalapit sa publiko ang mga programa ng gobyerno. Yung mensahe ng gobyerno ay malaman ng taong bayan. Lalong-lalo na yung mga kinakailangan nilang malaman. Tulad ng mga libreng scholarships, tulad ng mga may mga sakit na nangangailangan ng tulong. Saan pupunta? Kailangan nilang malaman yun. The goal is always clear, precise, informative, and educational information. Para naman yung tao natin magkaroon ng informed decision. Tiniyak din ng bagong PCO chief ang paglaban sa fake news. Ayun yung nakakasama sa atin. Ang daming kasinungalingan na mga sinasabi sa atin na wala naman facts, hindi naman base sa facts. Dapat yung atin truthful facts. Yun lang sa totoo tayo, hindi tayo sa kasinungalingan. Bawal ang sinungaling. Bumuelta naman si PCO Undersecretary at bagong Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa administrasyon. Kasunod ito ng aligasyon ni FPRRD na tila patungo ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa diktadurya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Sabi ni Castro, mismong si Duterte na raw ang umamin yan, kaya't inaasahan na raw ang ganitong pahayag mula rito. Bago nito, nauna na naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin patungkol sa pahayag ni Duterte. Anya, bodo lang ito ng tinawag niyang isang one-man fake news factory. May sagot din ng palasyo sa aligasyong isinusulong ng administrasyon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para hindi na ito makatakbo sa 2028 elections.
Kita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power. Inisa ng mga senador si Porac Pampanga Mayor Jaime Capil dahil sa kapabayaan daw nito sa mga iligal na pogo sa kanyang lugar. Sa pagdinig kahapon sa Senado, sinabi ni Ontiveros na 2021 pa inabisuhan ng PNP-CIDG ang Porac LGU tungkol sa mga iligal na aktibidad ng Lucky South 99 Pogo Hub. Pirmado pa raw ng opisina ng alkalde ang report. Kaya ang tanong ng senadora, bakit hindi umaksyon si Mayor Capil? Bukod sa Porac Pogo Hub, ibinunyag din ni Ontiveros ang isa namang dokumento na nakita sa Pogo Hub sa Bambantarlac. Konektado raw sa Pogo service provider na Brick Hearts na may 4 na incorporator na taga Davao. Napag-alamang isa sa mga yan ay empleyado rin sa kumpanya ng dating Presidential Economic Advisor ng Administrasyong Duterte na si Michael Yang. Nadadawit si Yang sa Pharmaly scandal. Samantala, pinasight in contempt ng Kamarang Economic Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Dahil pa rin yan sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs, kaugnay ng 3.8 billion pesos na halaga ng shabu na nakumpiska sa isang warehouse sa Pampanga noong 2023. Dati nang nadawit ang negosyanteng si Yang sa kontrobersyal na Pharmaly scandal. Lumabas naman sa pagdinig na 2 daw ang passport ni Yang. Ang isa, Chinese passport. Pinaiimbestigahan na ito sa Department of Foreign Affairs. Lalo't mga dual citizen lamang ang pupwedeng magkaroon ng 2 passport.